Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Saturn ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga bagay-bagay patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa araw na ito, sa ating na binigay niya sa atin, pinagkaloob niya sa atin, upang ating talakayin ng mga bagay-bagay na ating pinag-aaralan sa ngayon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa sandaling ito na pinagkaloob niyo sa amin. Nawa po ay maging makabuluhan ang bawat sandali na ito upang mas maintindihan namin ang mga bagay-bagay patungkol sa inyong karunungan na pinagkaloob niyo sa mga sinaunang maestro. At sana po ay maging makatarungan ang bawat sandali sa amin at mas palawakin pa ang aming pag-iisip sa pangkalahatan, at sana po ay ingatan nyo rin po ang aming pamilya. Gayon din po kaming lahat naman nag-aaral sa inyong mga turo, sa inyong mga aral, sa mga sinaunang maestro namin binabaybay sa ngayon. At yan lamang po sa ngayon ang aking pinapanalangin sa inyo, sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po sa inyo, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, kaya ako nag-open ulit ngayon ay para talakayin natin mga bagay-bagay patungkol sa debosyon, pondo at poder, gayon din ng mga susi o liabe kung tawagin. May isang estudyante na first batch din nagtanong sa akin, hindi ko na siya papangalanan, mas maganda na maintindihan din ng bawat isa ito. Ang aking mga paliwanag patungkol sa debosyon, pondo, poder, susi o liabe na tinatawag na ay mahalagang bagay na dapat mas maintindihan ng bawat isa. Para sa akin kasi ang debosyon ay dasal na ginagawa sa loob ng 49 days para sa lalaki at 48 days naman para sa babae. Pero para sa akin, nire-recommend ako na mas gamitin nyo na lang yung 49 days sa pangkalahatan para hindi na tayo mahirapan pa o magkaroon ng pagkukulang sa lahat ng pagkakataon. At bukod pa doon, para sa akin mas maganda yung mas marami kang pagdidebosyon kaysa kakaunti o mamaya magkulang ka. Mas mainam yung ganun para sa akin. Ito ay ginaganap sa unang biyernes ng kahit alinmang buwan, kung mag-uumpisa ng pagdidebosyon hanggang sa matapos o makompleto mo yung pagdidebosyon. Sa akin naman kasi kapag kung makaligtaan mo yan o makalimutan mo na makaligta ka ng isang araw o isang sandali o na lumampas ka sa takdang oras, kailangan mong umulit. Sabi ko nga, di ba, magdidebosyon kayo sa unang biyernes ng kahit anumang buwan. At gagawin ito sa umaga, pagkagising at sa gabi bago matulog. Nirecommend ako mas maigi dalawang beses sa isang araw nang walang patlang.
Para sa pangkalahatan, ang pagdidibusyon ay mahalaga para sa mga nag-uumpisang matuto at gustong makapagpagana ng mga orasyon. Mga bumuhay ng mga gamit like medalyon o chaleco, mga libreto, pwede rin mga talandro. Depende sa inyo, maging malikhain kayo. Sapagat maraming mga bagay ang pag-aaral ng karunungang lihim ay napakalawak niyan. At ang pagdidibusyon ay hindi biro yan. Sapagat kinakailangan mong linisin ang iyong sarili at maging gumawa ng mga kabutihan upang maging kalugod-lugod tayo sa mata ng ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At iwasan din o iwaksi yung mga salitang mga masasama, yung pag-chichismis o kung ano man, yung pagbibigay ng mga masasamang salita, pagmumura, o mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya. At kung may sino mo nakakasala sa atin, matuto rin kayo magpatawad sa inyong kapwa. Parang mas maging gawin yung maging kabanal-banal ang inyong katauhan sa mga gabay ng Espiritong Gabay ng Sator Coronado saka sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat upang ihayag nyo sa kanila kung ano yung inyong layunin at yan ang kakakibat ng pagdidibosyon. At meron din sa pagdidibosyon din, nandiyan din yung pagpupoder at yung pagpupondo. Para sa akin naman, para sa pangkalahatan din, para mas maintindihan nyo, ang pondo ay dasal o orasyon na siyang inuusal mo sa loob ng 49 days. Sa pangkalahatan na mapalalaki man o babae, yan yung pondo. Tapos may iba't ibang uri ng pondo, depende sa lihim na pangalan ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na nakapaloob sa nasabing pondo na yon. Sapagat naman siyempre mga sinuunong mga nag-aral ng karunungang lihim, medyo maraming tago na lihim na pangalan ng ating Panginoon Diyos na hindi nilahad. Napakarami niyan na para sa nag-aaral ng karunungang lihim. Kapag nasumpungan mo yung mga pangalan na yan, mapalad ang makakasumpong ng mga lihim na pangalan ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sa pangkalahatan. At saka karagdagan, ang pondo ay pag-iipon ng lakas na magagamit sa mga pagpapaandar ng mga matataas na orasyon. Para sa akin, kapag nakompleto mo yung bagay na yan, malaking bagay yan. At magkakaroon ka ng kakayahan makapagpagana ng mga orasyon. Ngunit siyempre, para sa akin, kahit kompleto ka, kailangan tansyahin mo rin sarili mo kung kaya mong paganahin yung malalakas na orasyon. Hindi rin basta-basta yan. Hindi rin basta-basta na tahakin mo yung mga matatas na orasyon na agad-agad. Kailangan mo rin ng matinding pagsasanay. At kailangan linisin ang inyong puso at pagsunod sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng paunahing dahilan ng lahat. At sabi nga sa Biblia, di ba? Huwag mong susubukin ang ating Panginoon Diyos Ama. Sabi nga nila, huwag mong susubukin yung mga ganung bagay. Sabi ko nga, sa sarili naman natin, kung saan natin mararamdaman yan eh. Hindi naman ganun kahirap na yun. Mararamdaman mo rin karaniwan. Minsan nga, mararamdaman mo na ang kakayahan mo ay mas lumalawak, mas malakas, mas maano yung kakayahan sa mga bagay-bagay. Isang sinyalis yun na nakikita mo na may pagbabago sa yung spiritual na kakayahan. At para sa akin din, yung mga panalangin sa pondo, minsan maikling panalangin lang yan kaysa sa poder. Kaya sabi ko, di ba, pag nagpo-poder kayo ng Sator Coronados, napakahaba. Ngunit para sa akin, magkakalugtong na yan. Yung poder, pondo at bakod, isinama na yan sa buong dasal ng Sator Coronados. Ito naman yung, para sa akin kasi din, tsaka bukod pa doon, yung mga poder, yung pondo, at saka yung poder, pagpopoder, yun yung pinakalakas ng orasyon na pwede mong, parang pinakabaril ng orasyon mo. Halimbawa, para sa akin, katulad din ng mga paglalahad ng mga ibang maestro, meron kang baril. Ngayon yung baril, yun ang gagamitin mo yun pinakapambaril ng orasyon mo. Tapos yung sa poder naman ay pagkain naman ng orasyon ito. Sa lakas ng pinagmumulan din ng mga pondo, kaya mahalaga rin na isama ang pagpupoder sa panahon ng pagdidibosyon. Kaya sabi ko nga, di ba, bago kayo magsimulang gumamot o kung naman kailangan yung poder, magpondo at magbakod at magbalabal din. Upang magkaroon kayo ng proteksyon sa inyong sarili, sa inyong pangkalahatan lahat. Tsaka kung mapupunan nyo sa akin, laging ipinapayo ko nga lagi sa inyo, di ba? Kailangan magpoder muna kayo, magpondo kayo, magbakod kayo, magbalabal kayo. Sapagat napakalaga niya mga bagay na yan. At kapag nanggagamot kayo upang hindi kayo tamaan, hindi kayo mabalikan o hindi man kayo masaktan ng mga kalaban o matigal po sa mga ganung pagkakataon. At ang poder naman ang pinagbumulan ng pondo, yun yung pondo. At ang poder ay pagkain ng orasyon at tinatawag ring pinakabala
yung pinakabala ng orasyon. Yung pondo, pag-iipon ng lakas yan ha, pagpapalakas. Nagpupondo ka, mahalaga nagpupondo ka. Kasama dun yun, sa dasal yun, makakasama na yun. At ang susi naman, yung tinatawag nila liabe ay isang, minsan maikling salita yan o orasyon. Like, para sa akin kasi, mabibisa yan mga yan. Meron tinatawag nilang, yung huling, yung sinasabi ko, yung pinag-aaral natin dito, yung Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, susi rin yan. Pwede rin niyang ihuli sa orasyon yan. Bamba Ubim, kasama rin yan. At meron pa, marami pa, yung, hindi ko lang masyadong naano lahat sa pangkalahatan, pero para sa akin, marami. Napakalawak niyang ano na yan. Yung mga, pag hinuli mo yung mga salita na yan, yung pinakasusi yan, mapapagana mo yung orasyon. Pero sa akin kasi, ang paglalahad ko ay sa Sator Coronados o Sator Arepo, Tenet, Opera, Rotas. So, nakapokus ako sa ganun. At para sa akin, maraming uri ng agimat. Maraming iba-ibang klase yan. At sabi ko nga, may nagtanong din sa akin patungkol sa gabay, paano daw magkaroon ng gabay. Para sa akin, pipiliin ka ng gabay mo. At kung naghahanap ka rin naman ng gabay, mayroon din namang gabay na nakapaloob sa mga susi ng Sator na pwede nyo rin magamit. At darating ang panahon na matatagpuan nyo ang inyong mga gabay sa panahon na kakailanganin nyo sila at sila mismo ang lalapit sa inyo. At sila mismo ang masusumpungan kayo ng mga yan kasi unang-una, sila mismo ang hahanap sa inyo. At nasa sa kanilang pagpapasya, magiging makatarungan ng pagpapasya ng mga yan para sa pangkalahatan. At inulit ko, laging kong sinasabi sa inyo, napakalaga ng debosyon. Ang sa loob ng pagdidebosyon, nandoon yung pondo, poder, at kasama rin yung susi, at yung balabal na ibinahagi ko kasama rin yun yung tawag nilang shield. At yung bakod naman, yung, para sa akin yung bakod, yung parang perimeter fence sa katawan mo yan, para hindi ka matigal po ng kalaban at hindi ka tamaan. At yung ano naman, yung balabal, yun yung pinaka-shield mo sa buong katawan mo. Sapagkat napakahalaga yung mga bagay na yan na dapat ituturo din sa pangkalahatan yan. Mahalaga ang mga bagay-bagay na ating ibinabahagi sapagkat mas maintindihan ng lahat ang katotohanan sa pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kung sa paanong paraan na ito ay aaralin natin at hihimay-himayin. Kaya napakahalaga ng pagdidibisyon sa pangkalahatan dahil dito magmumula ang lahat, pondo, o nakapaloob sa pagdidibosyon ang pinakapondo, poder, pati bakod at susi at isama na rin ang balabal. Kaya yung sinasabi ko pag nagdibosyon kayo, sinama ko lahat. Yung sa aralin natin kasama ang poder, pondo, bakod, balabal at lahat ng klase pati bakod kasama na yung ibang bakod pa na ibinahagi ko para sa inyo. Sapagkat hindi biro ang inyong mga makakaharap sa inyong pagmimisyon, mainam din na taglayin nyo yung mga bagay na ganyan. Dahil hindi biro ang ating pinag-aaralan at bukod pa dun, at mahalaga na intindihin nyo rin na kailangan proteksyonan nyo rin ang inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong sariling pamilya, at gayon din ang mga taong nangangailangan ng tulong sa inyo sa pagdating ng araw. Nire-recommend ako yung mga bagay na yan. At para sa akin, mas mainam na 49 days sa pangkalahatan na gawin nyo yan. At na walang patlang. Dahil kapag nakapatlang ka, babalik at babalik ka ulit. At para sa pagtanggap naman ng basbas, mararamdaman nyo yan. Unang mga kuryente, makakaramdam ganyan, lamig at init, at saka makakapagpagana kayo ng mga orasyon. Bagamat may mga tao na isinilang din na may kakayahan silang makapagpagana ng orasyon, simula na sila isinilang, o halimbawa sila ay paglaki nila, o kung tinatawag nilang Bertudes, may mga ganun tao talaga. At para sa akin naman, kahit na tayo ay maging Bertudes man, mas mainam pa rin na magdebosyon pa rin tayo. Sapagkat ako, mas pinili ko magdebosyon. Kasi mahalaga yung mga ganyang bagay. At upang mas maliwanagan din ang lahat, mas malinawan, kailangan nating ilahad yung mga bagay-bagay. Saka para sa akin naman, isuko nyo ang sarili nyo sa Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. At hindi kayo maliligaw sa anumang tatahakin yung landas. At lagi niyong iisipin ang pagmimisyon at yung kabutihan sa inyong puso. Lagi niyong ipanatilihin yung kabutihan sa inyong puso. Sapagkat yun ang magdadala sa inyo sa kahit anong laban, mapapagtagumpayan nyo yan. Natutulong kayo sa mga tao na walang hinihing kapalit na bagay. Kasi napakahalaga niya mga ganyang bagay. Kaya lagi kong sinasabi na hindi biro-biro ang ating mga tinatalakay at bukod pa doon, mas linisin nyo ang inyong sarili para maging karapat-dapat kayo sa paningin ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat at sa mga gabay ng Sator Coronados. At malay nyo sa pagdating ng araw, masumpungan nyo ang inyong mga gabay na sila mismong lalapit sa inyo.
At lahat ng aralin dito ay pakaingatan nyo rin, huwag nating ipagyayabang at laging gagamitin para sa pangkalatang kabutihan lamang. At mas nirecommend ko, kaya nga sinasabi ko lagi, di ba? Ang aking mga binahagi ay sinilyohan ko at konsagrado. Sinilyohan ko ng sarili kong buhay ang mga yan. Na anumang mga bagay ay kailangan dumaan muna sa pagsasala. At inano ko yan sa Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at sa mga gabay na Satur Coronados na wag papayagan ng sinumang mga tao na may mga bagay na nais nilang sariling kapakanan lamang o gagawa silang upang makalamang sa kanilang kapwa. Never nilang mapapagana yung mga ganyang bagay. Talagang sinilyohan ko yung bagay na yan. Simula sa umpisa na nag-start ako mag-upload dito, alam nyo ang mga, kahit yung mga nauna, yung mga seniors natin, alam nila yan. Kaya sabi ko nga, mahalaga na mas maintindihan nyo ang inyong responsibilidad. Dahil lahat ng bagay ay may kakakibat na responsibilidad dyan. Ano mang kapangyarihan na pinagkaloob sa atin, ito ay hiram lamang at kailangan ang responsibilidad ay napakahalagang bagay na dapat nating pakaisipin, na dapat din natin isaalang-alang sa pangkalahatan dahil hindi biro ang mga bagay-bagay na ito. At bukod pa doon, para sa akin, kung talagang mabuti ang iyong hangarin, mabuti ang iyong layunin, ihayag mo sa pangkalahatan, ihayag mo sa Panginoon Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, at sa mga gabay ng Satur Coronados sa mga bagay na yung nais sa pangkalahatan upang makatulong ka sa kapwa mo. At bilang karagdagan din sa mga estudyante rin na mga nag-aaral, ay panatilihin nyo ang inyong pag-aaral na mas maging malikhain kayo. At wag kayong, kung sabi ko nga, kung meron kayong nais, talagang kung nag-hesitate kayo sa mga bagay-bagay, ilahad nyo ang sarili nyo, manalangin kayo sa Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanungin nyo sa Panginoon kung ano ba talaga ang katotohanan sa iyong pag-aaral. Hingin nyo sa Kanya ang gabay. Sabi ko nga, malaya ang mga tao na pumasok dito sa channel na ito. Malaya rin ang mga tao na lumabas sa channel na ito. Sabi ko nga, walang namimilit sa inyo dito. Ako ay nagtuturo lamang sa aking mga munting nalalaman sa, kahit nga para sa akin, may lalin tulad kong sarili ko na kahit alikabok lang ang aking nalalaman, ngunit makakatulong sa inyo sa pangkalahatan. At para sa akin, mas isentro nyo ang Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Sa anumang bagay na pag-aaral nyo sa spiritual upang wag din kayong maligaw. Marami ang magtatangka sa inyo na pigilan kayo. Sapagkat alam nyo, sa pag-aaral ng karunungang lihim, marami ang manunubok sa inyo. Talagang pipigilan kayo mag-aaral. Sapagkat yan ang tinatawag nilang pagsubok na darating sa inyo. Maraming taong against sa mga bagay-bagay. Pero para sa akin, ang paniniwala sa isang bagay, yun ang magdadala sa iyo sa mga bagay-bagay na nais mo rin matuklasan. Kung pipigilan mo rin ang sarili mo na matuklasan mga bagay-bagay na lihim na mga bagay na dapat mo rin matuklasan para sa iyo upang mas makatulong ka sa mga tao, sa pangkalahatan, bakit hindi mo tuklasin yung mga ganyang bagay? Kasi ang pagiging takot mo sa isang bagay, parang karawagan yan, na hindi mo tanggapin ang iyong pagmimisyon. Kung nakatadhana ka sa isang pagmimisyon, tapos makikinig ka sa mga sasabihin din ng ibang tao, ang mangyayari sa inyo, magiging stagnant ka na lang hanggang sa pare-parehas na lang din ang mga bagay-bagay, ang mga tao na ganun, na pinuno ng takot ang iyong sarili upang imbis na madepensan mo yung sarili mo, yung mga mahal sa buhay, wala mangyayari. Napakahirap yung mga ganyang bagay. Kaya dapat sana pakaisipin yung mga ganung bagay din. Yan naman po ang aking binabagi sa ngayon. At maraming salamat po sa inyo. At sana ay mas mag-aral kayo mabuti at pakaisipin nyo ang mga bagay-bagay na dapat taglayin nyo yung mga ganyang uri ng mga kakayahan na isaalang-alang nyo ang Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat sa pangkalahatan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.